Dalaga, kinaiinit ng aroganteng kapitbahay nila dahil sa pamamahiya nito sa kanya ngunit hindi niya lubos mapaniwalaan ang ipinahayag na pag-ibig nito. Lalo na't hindi niya matanggap na inisip nitong isa siyang mababang uri ng babae. Nakipagmatigasan siya rito hanggang sa nagtungo ito sa Amerika. Gayunpaman, hindi nawala sa kanyang puso ang pag-asang magbabalik ang binata. Halos ikadurog ng puso niya ang isang balitang magpapabago ng takbo ng buhay niya. Magandang araw po sa inyong lahat, mga gilaw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video, paklik din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Papasok si Sarah sa kanyang condominium unit ay siya namang paglabas ng isang lalaki sa pinto ng katabing unit. Marahil ay ito ang bago kong kapitbahay, so maisip siya. Sansaglit na nagtama ang kanilang mga mata. Napakagwapo nito sa kabila ng malulungkot na matang pinapayungan ng makakapal na pilik mata. Ang hawasang mukha ay binagaya ng matangos na ilong at ng bahagyang may kakapalang mga labi. Matangkad ang lalaki at marahil ay lalampas pa ito sa 6 na talampakan. Katangkarang nagbibigay ng impresyong payat ito. Lalo pa nga at mahaba ang buhok nitong nakatali sa likod. Perpekto na sana sa panlasa niya ang kabuuan ng lalaki kung hindi nga lamang sa isang pilat na nakamarka sa kanang sentido nito. Dahil likas na palangiti ay nginitaan niya ang binata nang magkatapat sila. "Good morning. You must be our new neighbor?" Sabi pa ni Sarah. Huminto ito sa paglakad at tiningnan siya mula ulo hanggang paa at muling bumalik sa ibaba ng kanyang ulo. Nagtagal ang paningin nito roon at bigla siyang nailang sa suot ng spaghetti-strapped sundress. May kababaan pa naman ang neckline niyon at may kanipisan ng tela ng damit. Makaraan ay formal na tumango lamang ito at tinungo na ang elevator. Takang nasundan niya ng tingin ang papalayong lalaki. Hindi man lang siya kinibo nito o ginantihan kaya ng pagngiti man lang. Baka naman problemado lang. Katwiran niya sa sariling habang pumapasok sa loob ng kanyang condo unit. O baka naman pipe. Hindi niya maitatatwa ang posibilidad na iyon. "Dad, ang akala ko nakabihis ka na para sa biyahe. Baka malate ka na niya sa flight mo." Aniya sa lalaking nakaupo sa harap ng dining table. Nakatuon ang pansin nito sa mga papeles na nakalahad sa ibabaw niyon. "Hindi. Hapon pa naman ang flight ko eh." Sagot nitong bahagya pang sumulyap sa kanya. "Nagpapaalala lamang po. You wouldn't want to miss this trip, would you?" "Of course not. Importante sa akin ang business deal na ito dahil nakasalalay dito ang sorpresang pinaghahandaan ko para sa'yo." Umilaw ang mga mata ng dalaga sa narinig. "Anong sorpresa?" "Kaya nga sorpresa eh. Malalaman mo lang pag nandyan na." Nilapitan niya ang ama sa kinauupuan nito at inakbayan. "Sige na, sabihin mo na." Lambing pa niya. "Nasususpense na ako." "Hindi pa nga sigurado kung okay ang deal namin ng kliyente. Saka na lang pagbalik ko." Sigurado namang makukuha mo ang business deal na yun, Dad." Giit pa rin niya. "Basta, saka na lang sabi pag ready na ang sorpresa ko sa'yo." Anitong inayos na ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Gusto nang umalis ni Sarah sa harap ng pinto ng katabing unit dahil sa pagkainip. Kanina pa siya paulit-ulit na pumipindot sa button ng doorbell niyon subalit wala pa rin nagbubukas ng pinto. Samantalang wala pang 30 minuto ang nakakalipas mula nang masalubong niyang pumasok doon ang bago nilang kapitbahay. Tatalikod na sana siya nang biglang pumukas iyon. "Yes?" Kunot noong tanong ng lalaking nagbukas ng pinto. Bahagya siyang napaatras sa tila iritadong anyo nito. Ibig-ibig na niyang bumalik sa kanyang unit. Mabuti na lang at nanaig pa rin ang sariling katatagan at manners niya. Gusto ka lang naming i-welcome dito bilang bagong kapitbahay kaya naisip namin ni Angel, yung nag-occupy ng unit sa tabi ko, na ipagluto ko ng seafood pasta. Ako nga pala si Sarah." Muntik nang bumagsak ang dala niyang oval casserole dahil sa pag-aabot ng kamay niya rito.
Kaagad namang naagapan ng lalaki ang babasaging sisidlan bago pa iyon tumama sa kanilang mga paa. Salamat dito. Pero mas mabuting wag na lang kayong mag-abala pa sa susunod. Ayaw kong naiistorbo ng kahit na sino kapag may ginagawa ako lalo na at hindi naman emergency ang dahilan. Wala pa rin kang ngiti-ngiti ang mukha ng binata habang sinasabi iyon. Hindi siya nakaimik. Hindi lamang dahil sa sinabi nito kundi dahil na rin sa palad nitong nakasapo sa kamay niyang may hawak sa kasarola. Marahil ay napuna rin iyon ng lalaki. Kaya kaagad nitong inilipat ang kamay sa hawakan ng kaserola at tuluyan ng kinuha sa pagkakahawak iyon. Pagkatapos ay tiningnan siya na tila inip na hinihintay ang kanyang Sige, nasabi na lang niya rito at pumasok na sa sariling unit. Masaya namang sinalubong siya ni Angel. Anong sabi ni Pogi? Pabagsak na inipo ni Sarah ang sarili sa sofa bago ito sinagot. Ay nako Angel. Wala pa akong nakita na ganoon ka-arogante at kasupladong lalaki sa buong buhay ko. Akalain mo ba namang sabihan akong ayaw rin niyang naiistorbo kapag may ginagawa? At wag na raw tayo mag-abala pa sa susunod. Tayo na nga itong nagmamagandang loob na i-welcome siya rito. May gana pa siyang magsalita ng ganoon. Baka naman natsyempohan mo lang na hindi maganda ang mood ng tao o baka may kagalit? Anitong umupo na rin sa katapat niyang suluhang sofa, lalo siyang napasimangot. Kung ngayon ko lang siya kinausap, at ngayon ko lang nakita at narinig ang negative responses niya sa akin, baka nga i-justify ko pa ang mga binitiwan niyang salita, Angel. Pero, di ba nasabi ko na sa'yo na kinausap ko na siya noong isang araw na magkasalubong kami riyan sa labas? At hindi man lang ako sinagot bago ako talikuran? Hindi ko na nga inintindi iyon dahil baka ika ko may valid reason, kaya ganoon. Pero pagkatapos ng nangyari ngayon, hindi ko na siya papansinin mula sa araw na to. Aniyang tila nangangako. Baka naman hindi lang type ang beauty mo. Bumungang halit ng tawa ang kapitbahay niyang pagtaasan niya ito ng kilay. Well, alam kong nagkakandara pa ang mga manliligaw mo at ang iba pang gustong pumorma sa'yo. Naisip ko lang. Baka naman masyadong nagandahan sa'yo kaya na-insecure bigla. I mean, baka miyembro siya ng federasyon, tita. At muli itong humagalpak ng tawa. Binato niya ng throw pillow ang kaharap na kaagad naman itong nailagan. Wait, teka muna. Anito, nalaman mo ba kung ano pangalan ni Pogi? Iyon nga ang isa pa. Nagpakilala ako pero hindi man lang niya tinugon ng pagpapakilala rin ng kanyang sarili ang ginawa ko. Sayang ang effort na naisip kong ipagluto pa yung antipatikong lalaki na yun. Naiinis na wika pa rin ni Sarah. But, dyan naman ako hindi makaka-agree sa'yo dahil matagal ko nang hindi natitikman ng seafood pasta mo. Kaya bago ka atakihin sa puso sa tindi ng galit mo kay Pogi, kainin na natin iyong itinago mo. Tumayo na ito at tinungo ang kusina. Kahit naiinis pa rin ay sumunod na lang si Sarah. Mas makabubuting sa pagkain na lang niya ibunto ng inis. Alam mo, I think may malaking problema ang taong yun. Anang kaibigan ang kumakain na sila. Please lang, Angel, baguhin na natin ang topic. Baka hindi ako matunawan kapag patuloy pa natin pag-usapan ng lalaking yun. Sarah, isang tabi mo muna yung pang-kaasar doon sa tao. I think there is something wrong with him. Giit ng kaibigan. Iyan. Iyak uli mong sinabi ang pinakatama sa lahat ng nasabi mo na ngayong araw na to. Hindi siya nito pinansin. I mean, an ordinary guy, kabataan man siya o pulubi man o milyonaryo, ay hindi magagawang i-resist ang charm mo lalo pa nga at tinapunan mo siya ng iyong makaagaw pansin ng ngiti. Hindi na nag-exaggerate ang kausap. Maganda si Sarah sa pinakatotoong kahulugan ng salitang iyon. Ayun na rin sa mga kaibigan at kakilala. Hindi nga lamang niya binibigyan ng pansin ang bagay na iyon dahil iminulot siya ng mga magulang sa isang bagay na hindi ang panlabas na anyo ng tao ang may higit na halaga sa kanyang kakayahan, kundi ang magandang kalooban. Palagay ko'y may mabigat na problema ang taong iyon or a deep hurt within him? Patuloy ni Angel. Ginamit mo na naman iyang pagiging psychologist mo? Sita niya. Well, wala naman sigurong masama kung gawa natin ng case study si Pogi, hindi ba? Katawaan lang.
Nakakaintriga kasi ang isang lalaking may ganoong behavior eh. Kung subukin pa rin kaya natin kaibiganin siya. Ay, ewan ko sa'yo. Kung gusto mo, ikaw na lang mag-try. I wouldn't want to suffer any more rejection sa supladong yun. Aniyang muling napasimangot. Okay. Ako ang susubok na kaibiganin si Pogi. Pero wag mong aagawin sa akin kapag natipuhan na niya ako, ha? Napangiti si Sarah sa sinabi nito. Pasaway ka. Aba, naniniguro lang ako dahil iyong kaisa-isang nagkamaling ligawan ako nang makita kay lumipat na ng panliligaw sa'yo. Ikaw talaga? Lumayas ka na nga at baka naiinip na naman na kakahintay sa iyo yung mga estudyante mo? Wala pa akong klase ngayon, bukas pa, kaya uubusin ko ang maghapong ito sa pag-iisip ng plano kung paano mapapaibig si Pogi. Grabe ka, Day! I suggest na ang pag-isipan mo muna ay kung paano makikilala ang antipatikong Pogi mo. Tita, hindi yun ang pinakamahirap na parte, and I'll prove it to you. Mamaya lang ay kilala ko na si Pogi at sisiguruhin ko sa iyong hindi magiging sayang effort sa gagawin ko. Confident na humalakip pa ito. What do you mean? Nagdududang napatitig siya sa kaibigan na kung ang kanyang pagbabatayan ay may pagkakangiti nito ay tiyak na may kalokohan nitong iniisip. Wala lang. Anitong ngumiti pa. Bakit ba parang naaalarma dyan? Hindi ka naman na-interesado kay Pogi, di ba? Hindi nga. Ani Sarah na biglang naging defensive. Kaya lang, paano? Kilala kita, Angel. Kapag umandar yung kalokohan mo, lahat ng posibilidad na naiisip mo. And I am warning you, Angel. Aniyang tumayo pa at umupong paharap sa sofa na kinauupuan nito. Huwag mong maiisip na gamitin ang pangalan ko para makilala lang ang antipatikong iyon. Leave me out of it. Ano naman ang akala mo sa akin? Napaunat itong kunwa ay nasaktan sa sinabi niya. Walang enough self-confidence para gamitin ka pa na makilala ko yung tao? Pinakatitigan niya ang kaibigan habang nasa kanya mga mata ang mistrust sa huling sinabi nito. Kumibot ang bibig nito sa pagpipigil na huwag matawa at sabay silang napahagalpak. Okay. Anito nang maglubay. I'll leave it or I'll leave you out of it. Pero kapag nakaibigan ko na siya, huwag mo namang supladahan. Malinaw ba yon? Para namang biglang naging importante sa atin ang taong yun. Para pag-aksayahan pa natin ang ganitong diskusyon? Ani Sarah. Bumalik ang kalokohan sa anyo ni Angel. Who knows? Nakangiti pa na wika pa ni Angel na ikinailing na lamang ni Sarah. Minsang kadarating ni Sarah galing sa labas ay naabutan niyang nagmula si Angel sa unit ng masungit na lalaki. Takang napatitig siya sa pagkakangiti ng kaibigan. Sa halip tuloy na pumasok siya sa kanila ay sinundan niya ito sa sarili nitong unit. Anong ginagawa mo sa unit ng antipatikong yon? Sita niya na makapasok sila sa loob. And who gave you the right para sitahin ako tungkol sa bagay na yan? Taas pa ang mga kilay nito ng sumagot. Alaman niyang biro lang kay Angel ang ganoong tono ng pagsagot ay tila napahiya siya. Ayaw ko lang kasing isipin niya na ganoon tayo kadesperada para makalapit or magkalapit tayo sa kanya. Don't you worry about that, my friend. Magaling akong gumimik at palagay ko'y madadagdagan ng patronage ng rhythm. So, ginamit mo pa rin ako? Ako sa niya. Wait, Sarah. Sinabi ko lang kay Pogi na may promotions ang rhythm. I didn't even mention your name. I told him na narinig ko minsan na nagpapiano siya and I presumed na mahilig siya sa music. Kaya binigyan ko siya ng leaflet. Saka pa lamang siya napalagay matapos ang inihayag nito. Teka nga, bakit ba parang alalang-alala ka kung pumangit man ang impression sa atin ni Pogi? Tinitigan siya nito na para bang may matutuklasan. Hindi ako nag-aalala. Pagtatanggol niya sa sarili. Oh, but you are. Ay, ewan sa'yo. Uuwi na ako. Bye. Aniyang lumabas na. Nag-grocery si Sarah ng araw na iyon. Parehong may bit-bit na grocery bags ang magkabila niyang kamay kaya pagtapat niya sa elevator ng ground floor ay ibinaba muna niya ang hawak ng isang kamay para pindutin ang button nito. Subalit, hindi pa man niya
maitataas ang hinduturo ay may isang kamay nang pumindot niyon. Napalingon siya sa may-ari niyon at saglit na namang nagtama ang kanilang mga mata. Kaagad naman siyang nagbawi ng paningin at muling binitbit ang inilapag ng mga grocery bags bago pumasok sa kabubukas na elevator. Sa dinami-dami naman ang pwede kong makasabay, ito pang antipatikong ito nakasama ko, aniya sa sarili habang papataas sila. Pumwesto ang lalaki sa gawing likuran niya. Hindi man siya lumingon ay alam niya na nakatitig ito sa kanyang likuran. Nag-iinit ang kanyang batok sa pakiramdam na pinagmamasdan siya nito. Kaya pagbukas ng elevator sa kanilang palapag ay may pagmamadaling lumabas siya mula roon. Hindi sinasadyang nakahulagpos ang isa sa mga bag na bigit-bit niya at naggulungan ang mga laman niyon sa sahig. Inis na inis siya sa sarili habang isa-isang pinupulot ang mga iyon. Namalayan na lang niya na may isinisilid din ng lalaki sa hawak ng bag. Nakikipulot din pala ito at wala pa ring namamagitang salita sa kanilang dalawa mula pa na mag-abot sila sa ground floor ng condominium na iyon. Nang mapulot na nilang lahat ang mga gumulong niyang grocery items ay walang lingon likod na iniwan na niya ang lalaki. Ni hindi man lang siya nag-aksaya ng panahong pasalamatan nito sa pagtulong sa kanya. Nagsisimula ng magsalansa ng mga frozen food si Sarah mula sa mga pinamili nang tumunog ang kanyang doorbell. Isinara muna niya ang refrigerator bago niya pinuntahan ang pinto. Sumalubong sa kanya ang malulungkot na mata ng masungit niyang kapitbahay. Hawak niya ito sa dalawang kamay ang oval na Pyrex casserole na pinaglagyan ng ibinigay niya ritong pagkain noong isang araw. Kita rin mula sa transparent na sisidlan ang isang tin ng baking powder na marahil ay naiwan mula sa gumulong na dala niya kanina. Inabot niya mula rito ang sisidlan at napunan niya ang pagbuka ng bibig nitong tila may nais na sabihin. Ngunit bago pa man ito maisatinig iyon ay inunahan na niya ito. Salamat! Aniya at kaagad nang isinara ang pinto sa mukha nito. Nangingiting sumandal siya sa likod ng pinto matapos gawin iyon. Ang lagay ba naman? Ako lang ang makakaranas ng inis sa pambabastos mo sa akin nung nakaraan? Sa loob niya. Matikman mo naman ngayon kung paano ang pakaramdam ng nasungitan. May tila bumubulong sa kanya na mali ang gantihan niya ang pangit na ginawa ng kanyang kapwa sa kanya. Subalit, hindi niya pinansin iyon at muling bumalik sa ginagawa. Ano ang gagawin ni David para mabago ang tingin sa kanya ni Sarah? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.